Nasunog ang mundo ko sa isang gabi ng lihim at tukso na nagbago ng lahat. Hello, ako si Liza, 27 anyos, taga Batangas, sa isang payak na bayan na tinatawag na Lian. Simpleng buhay ang mayroon ako bilang taga-dispensaryo sa isang maliit na butika sa bayan namin. Araw-araw ay pareho lang, puting uniforme, amoy antiseptiko, at mga pamilyar na ngiti mula sa mga parokyano. Ngunit kapag nasa bahay na ako, doon lamang ako tunay na malaya, nakasuot ng mahinang pambahay, buhok na malaya ang pagkakalagas, at walang sapin sa paa, naglalakad sa malamig na tail ng aming tahanan. Alam kong maganda ako sa simpleng anyo, hindi ako matangkad, may payat na baywang, at mga balingkinitang hita na nakakaakit ng pansin, kahit sa mga trooper ng jeep na dumadaan lang sa tabi ng aming bahay. Ngunit hindi lang ito tungkol sa hitsura. Marunong akong magbigay ng tingin na may halong hamon at pangako, na nag-iiwan ng tanong sa mga nakatitig. Ang asawa ko, si Miguel, ay guro sa aming lokal na paaralan. Mahinahon, may salamin at laging maayos ang ayos. Mahilig siya sa kaayusan at mahal niya ako sa kanyang tahimik na paraan. Sa kama, hindi naman siya boring, pero predictable, parang paulit-ulit na eksena na alam ko na ang susunod na mangyayari. Hanggang sa isang gabi, nagtanong siya ng isang kakaibang bagay. Liza, sabi niya, maaari ba kitang tanungin ng isang bagay? Huwag kang magalit, ha? Medyo nagulat ako, pero inangat ko ang isang kilay. Naisip mo na ba kung paano kaya kung hindi lang ako sayo? Tahimik akong natahimik. Ibig kong sabihin, gusto kong panoorin ka na may kasama, para makita kung paano ka sumisindi, hindi lang para sa akin kundi para sa iba rin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. May halo siyang seryosong pagkukunwari at awkward na ngiti. Umatras siya papunta sa kusina, kumuha ng tubig, tapos bumalik. Hindi ito tungkol sa pagtataksil, Liza. Gusto ko lang makita kung paano ka magliyab para sa iba at para sa akin. Hindi na namin pinag-usapan iyon, pero nanatili itong sumisikip sa puso ko. Isang araw, pagkatapos ng ehersisyo sa Give It, nasuot ang masikip na leggings at crop top, napansin ko ang tingin ng bagong trooper ng taxi sa amin dito sa Lian. May kayumangging balat siya, maitim ang mga mata at may maikling balbas. Ang pangalan niya ay Arvin. Malalaki ang mga kamay niya sa manibela, malinis ang mga kuko, at amoy mintigom at malamig na kolonya ang hangin sa paligid niya. Nagsimula kaming mag-usap. Mainit ngayon, no, sabi ko habang tinitingnan ang salamin sa taxi. Ngumiti siya. Ehersisyo. Mga hita at likod. Tapos may follow-up pa. Napangiti ako at hinawakan ang leg ko sa salamin habang nililinis ang pawis. Alam kong may ibig sabihin iyon. Nang makarating ako sa bahay, nag-text ako sa kanya ng larawan ng paa ko na nakahiga sa puting kumot. Sagot niya, isang kamay na may tatoo at nakasulat, gusto kitang hawakan. Ganito nagsimula ang isang bagong laro, panganib at nakakaadik. Alam kong si Arvin ang maaaring maging iyong ibang kasama. Sabi ko ito kay Miguel. Tahimik siyang nakinig, tapos sabi niya, kung ito ang gusto mo, sabihin mo lang kung paano at kailan. Nandito lang ako. Parang panata ang mga salitang iyon. Nagsimula kaming magplano para sa isang gabi ng hindi pangkaraniwang karanasan. Nagrenta kami ng maliit na kondo sa tabing ilog sa bayan. Simple lang ito pero may malambot na sofa at dilaw na lampara na nagbigay init sa gabi. Inihanda ko ang sarili ko ng mabuti, maligo gamit ang strawberry-scented shower gel, nilagay ang musk-scented cream sa loob ng hita, suot ang navy blue na pinya lay panty na may maliliit na cutout sa gilid, at transparent na black lace bra. May stocking na nakapanty garter ako, para sa dagdag na pang-akit. Nang lumabas ako ng kwarto, naroon sila, si Miguel sa armchair, si Arvin naman sa sofa. Tumayo ako sa gitna nila at tinanong, sigurado ba kayo? Tumango si Miguel at sinabi, huwag kang magmadali, gusto kong panoorin. Lumapit ako kay Arvin, umupo sa sofa gamit ang mga tuhod. Hinawakan niya ang mga tuhod ko, dahan-dahan. Dumampi ang daliri ko sa pisngi niya, pagkatapos ay sa mga labi niya, na hinalikan niya. Narinig ko ang paghinga ni Miguel at nakita ang paglawak ng kanyang mga mata. Ito pa lang ang simula. Mumising ako kinabukasan na amoy ibang kolonya ang buhok ko, at ang katawan ko ay malaya. Umalis si Arvin na nag-iwan ng isang sulat sa kusina, salamat sa tiwala. Totoo ka. Napangiti ako, hindi dahil masaya,
kundi dahil ramdam ko ang lakas na dumadaloy sa akin, parang alon pagkatapos ng bagyo. Si Miguel ay tahimik lang. Habang pauwi kami, tinitingnan ko ang kanyang mga mata, hindi galit, kundi puno ng bago, na para bang tinitingnan niya ako sa ibang paraan. Hindi ka nagsisisi, tanong ko. Tumalikod siya at matagal na tumahimik bago sumagot, akala ko magdududa ako, pero mas proud ako. Parang mas gusto pa kita ngayon. Sa loob ng linggo, nagbago ang lahat sa amin. Ang aming pagtatalik ay naging mas matindi ang pagnanasa, at may kakaibang lambing na may ibang lasa. Ni hindi ako nagsusuot ng panty sa bahay, at gustong-gusto ni Miguel iyon. Ngunit alam kong hindi pa ito ang katapusan. Continue. Minsan, pagkatapos ng trabaho, habang naglalakad ako sa palengke ng Lian, hindi ko maiwasang isipin si Arvin. Palaging nasa isip ko ang mga mensahe niya, ang mga larawan, ang mga lihim naming pag-uusap na puno ng pangakong may bagong simula. Hindi ko hinahanap ang susunod na pagkikita, ngunit nais kong maramdaman na gusto niya ako, na may apoy na naglalagablab sa pagitan namin, kahit sa mga simpleng text lang. May mga mata ka na nagsasabing, kahit hindi ka nagsasalita, ang huling sinabi niya sa akin sa isang mensahe. Hindi ko siya sinagot, bagkus nagpadala ako ng larawan ng aking dibdib na nakashift ang puting uniforme ni Miguel, nakabukas hanggang pusod, walang laman sa ilalim, simpleng umaga, kusina, at hawak ang tasa ng kape. Naiintindihan niya. Isang gabi, iminungkahi ni Miguel na magpunta kami sa bayan ng Nasugbu para baguhin ang paligid at magpahinga. Nagrenta kami ng maliit na hotel na may tanawin sa baybayin. Alam kong may balak siya dahil may dalang bote ng alak at bagong damit na suit. Ako naman ay nagsuot ng beige na bodycon dress na may mahabang manggas at mataas na kwelyo, ngunit walang panty sa ilalim. Napansin niya agad ito. Sumulyap siya sa akin na may ngiting pahiwatig, parang paanyaya. Naglakad kami sa baybayin, kumain ng kakanin sa isang lumang kainan, hawak kamay habang ang malamlam na ilaw ng buwan ang sumasabay sa amin. Pagbalik sa kwarto, pinaandar ni Miguel ang musika at lumapit sa akin mula likod. Hinawakan niya ang baywang ko, pababa, na parang sinusukat ang bawat bahagi ng katawan ko. Nararamdaman ko ang pag-igting ng kanyang hininga. Gusto mo bang subukan ulit, bulong niya. Kasama ang iba? Hindi ako sumagot agad, pero lumingon at tumingin sa mga mata niya. Siyempre, kung ikaw ang pipili. Napatigil siya saglit pagkatapos ay ngumiti. Panahon mo na, sabi niya. Ang laro ay nagsimula na muli. Habang tumatagal, napansin kong nagbago rin si Miguel. Sa palengke, sa gift, at maging sa jeep, palihim niyang tinitingnan ang mga lalaki, hindi lang para sa pisikal na anyo, kundi pati na rin sa kanilang charisma. Isang araw, habang inaayos namin ang sasakyan sa isang lokal na auto shop, napansin niya ang isang mekaniko na tila kakaiba, si Badong. Matikas, tahimik, may amoy ng langis at tabako. Tingnan mo siya, sabi ni Miguel. Paano siya tumingin sa'yo nang ayusin mo ang buhok mo kanina? Mainit ang pakiramdam ko. Hindi ako nagulat dahil ramdam ko rin iyon. Nagplano kami. Ako ang papasok sa garahe para magpa-check ng sasakyan, habang si Miguel ay magmamasid sa labas. Alam naming pareho kung ano ang nangyayari. Nagbihis ako ng kaswal na damit na parang nagkataon lang, puting fitted na tank top, maikling denim skirt, at jacket na medyo bukas ang zipper. Nakataas ang buhok ko sa ponytail at may light gloss lang sa labi. Para akong simpleng kapitbahay na may sikreto. Pagpasok ko, nakita ko si Badong na nagpunas ng kamay gamit ang lumang tela. Liza, di ba, bati niya. Si Badong. Sabi nila magaling ka sa sasakyan. Umiti ako. Pero hindi ko naman problema ang makina, ikaw ba? Hindi ikaw lang, tugon niya. Napalapit siya at naamoy ko ang amoy ng langis, katabi ng amoy ng pawis, malakas pero nakakaakit. Sa labas, nakita ko si Miguel sa loob ng sasakyan, nakatingin. Dumampi si Badong sa kwintas ko at tanong, sigurado ka ba? Sagot ko, 100%. Pero huwag magmadali. Hinawakan niya ang kamay ko at inilagay sa dibdib niya. Ramdam ko ang pagtibok ng puso niya nang bigla akong may narinig na bahagyang katok sa bintana. Tumango si Miguel ng bahagya. Nagsimula ang laro, pero may bagong patakaran. Kinabukasan, nagising akong mag-isa sa kama. Maagang umalis si Miguel na hindi ako ginising.
Sa unan, natira lang ang bahagyang amoy ng pabango niya at isang maikling sulat, napakagaling mo kahapon. Pinanood kita at ang puso ko ay nagdurusa sa dami ng pagnanasa at selos. Pero ito ang aking kagustuhan at ginawa mo ito. Namatay ang mga mata ko habang iniisip ang bawat sandali, ang mga kamay ni Badong na naglalaro sa tela ng tank top ko, ang kanyang hininga na dumampi sa balikat ko, ang pag-unzip ng zipper ng jacket ko na parang binubuksan ang isang bihirang kayamanan. At habang iyon ay nangyayari, alam kong may mga mata sa labas ng bintana na nagmamasid, mga mata ng taong nagmamahal sa akin at pinahintulutan ko ang lahat ng ito. Sa hapunan, ibang-iba si Miguel, masaya, palakaibigan at tila bagong buhay. Iba ka kahapon, sabi niya, parang ang apoy sa loob ko ay naging maliwanag. Hindi ako sumagot, hinawakan ko lang ang kamay niya sa aking hita. Sa gabi, hinawakan niya ako ng may walang katapusang pagnanasa, at nang nakayuko ako sa balikat niya, sinabi niya, Liza, wala nang hangganan kapag nandito ka. Ngunit ako, nararamdaman kong may hangganan na lumampas kami. Hindi na ito simpleng laro. Ito ay isang bagong mundo. 100% na hindi na namin maibabalik pa. Continue. Hindi ko inakala na ang simpleng tanong ni Miguel ay magdadala sa akin sa 100 ng tukso at paglalim ng damdamin na hindi ko pa naranasan. Ngayon, nararamdaman ko na parang naglalakad ako sa isang manipis na lambat, bawat hakbang ay puno ng pangamba pero sabay rin ng kuryosidad. Ako si Liza, 27 anyos, at mula sa maliit na bayan ng Lian sa Batangas. Sa araw-araw kong trabaho bilang taga-dispensaryo, palaging tahimik at predictable ang buhay. Ngunit sa likod ng puting uniforme at mahinang ngiti, may apoy na unti-unting sumisiklab sa aking puso at isipan. Ang pagpasok ng 2 lalaki sa buhay namin, si Miguel, ang aking asawa, at si Arvin, ang bagong trooper, ay nagbukas ng pinto sa mga karanasang nagpapalalim sa aming relasyon at nagbigay sa akin ng bagong lakas at pag-asa. Habang lumalalim ang aming usapan tungkol sa mga posibilidad, napagtanto kong hindi lamang ito tungkol sa sexualidad, kundi pati na rin sa tiwala, paggalang, at pag-ibig sa kakaibang anyo. Hindi ko inakala na si Miguel, na dati ay tahimik at predictable, ay magiging bukas sa mga ganitong pag-uusap, at higit sa lahat, magiging katuwang ko sa paggalugad ng mga bagong hangganan ng aming samahan. Sa mga araw na sumunod, nagsimula kaming magplano kung paano namin isasakatuparan ang aming mga pangarap. Ang bawat araw ay puno ng excitement at kaba, ngunit higit sa lahat, puno ng pag-asa na ang aming pagmamahalan ay lalalim pa. Ngunit sa kabila nito, may mga tanong na hindi ko maiwasang itanong sa sarili, hanggang saan kami aabot? Ano ang magiging epekto nito sa aming buhay? At higit sa lahat, sino ang tunay na mahal ko? 1 linggo bago ang aming planadong gabi, nakaramdam ako ng kakaibang pagnanasa at kaba. Ang bawat sandali ay nagiging malabo sa pag-iisip ko, ngunit alam kong ito ang tamang landas para sa amin. Sa gabi ng aming pagkikita sa kondo sa tabing ilog, ipinakita ko ang aking sarili sa 2 lalaki na may bagong pagtingin at bagong pag-asa. Ang bawat haplos, bawat tingin, ay nagdulot ng kakaibang init sa aking katawan at puso. Sa gitna ng malamlam na ilaw, naramdaman kong ako ang sentro ng kanilang mundo, isang babae na may kapangyarihan at kagandahan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ko rin ang bigat ng responsibilidad. Ang pagiging bukas sa ganitong karanasan ay hindi madali, lalo na sa isang bayan kung saan ang mga usaping ito ay itinuturing na tabuo. Ngunit sa aming paglalakbay, natutunan naming pahalagahan ang bawat sandali at higit sa lahat, ang bawat isa sa amin. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang pagbabago sa aming relasyon. Ang dating tahimik na pag-ibig ni Miguel ay naging masigla at puno ng pagnanasa. Si Arvin naman ay naging isang lihim na apoy na nagbigay kulay sa aking buhay. At ako, sa gitna nila, ay isang babaeng natutong maging malaya at tunay. Ngunit ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. May mga pagsubok na darating, mga tanong na kailangang sagutin, at mga damdaming kailangang harapin. Ang bawat hakbang ay isang bagong kabanata sa aming kwento, isang kwentong puno ng pag-ibig, tukso, at pag-asa. Continue. Pasensya, ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Pasensya, ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Pasensya, ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Pasensya, ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Pasensya, ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito.
Pasensya, ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Pasensya, ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito.